Isang pirma lang sa isang dokumento ang kinailangan ko para bawiin ang lahat. Ang bahay na akala nila ay sa kanila na. Ang lupang minana ko pa sa aking mga magulang na ipinangalan ko sa aking nag-iisang anak. Lahat ng pinaghirapan ko sa buong buhay ko, lahat ng iyon ay nawala sa kanila sa isang iglap. Bakit ko ginawa? Marahil ay iisipin ninyong ako ay isang malupit na ama, isang matandang walang puso. Pero bago ninyo ako husgahan, pakinggan ninyo muna ang aking kwento, dahil ang pirma na iyon ay hindi simula ng paghihiganti. Ito ay ang huling aral, ang huling leksyon mula sa isang gurong pagod ng umintindi. Ang lahat ay nagsimula sa isang pangarap, isang simpleng pangarap na makasama ang aking pamilya sa isang magandang lugar. Matagal ko itong pinag-ipunan. Bawat sentimo na natatanggap ko mula sa aking maliit na pensyon bilang isang retiradong guro, bawat pisong na itatabi ko mula sa pagtitinda sa palengke, inilaan ko para sa kanila, para sa aking anak na si Marco, para sa kanyang asawang si Isabel, at para sa aking mga apo. Pinili ko ang Palawan, isang paraiso. Akala ko sa ganda ng dagat at sa init ng araw, matutunaw ang anumang lamig na namamagitan sa amin. Akala ko maibabalik namin ang init ng pamilyang matagal nang nawala, ngunit nagkamali ako dahil ang lamig pala ay hindi galing sa labas, galing ito sa loob ng kanilang mga puso. Nasa lobby kami ng isang magandang resort. Ang puso ko noon ay halos sumabog sa tuwa. Nanginginig ang aking mga kamay habang inaabot ng receptionist ang mga susi. Ito na iyon, sabi ko sa sarili ko. Ito na ang katuparan ng aking pangarap. Ngunit ang pangarap na iyon ay biglang naging isang bangungot. Narinig ko ang boses ng aking anak. Hindi galit, hindi pasigaw, malamig. Kasing lamig ng marmol na sahig na aming kinatatayuan. Bah, sabi ni Marco, habang hindi man lang tumitingin sa akin. Doon ka matutulog sa kwarto ng mga staff. Ibinigay na namin ang mas magandang kwarto kay Papa. Ang tinutukoy niya ay ang kanyang biyenan, ang ama ni Isabel. Sandali akong natigilan, hindi ako makapaniwala sa aking narinig. Siguro ay nagkamali lang ako ng dinig. Siguro ay pagod lang ako sa biyahe, pero inulit niya. At sa pagkakataong iyon, may kasama ng pagbabanta. Kung ayaw mo ba, kunin mo ang mga gamit mo at umalis ka na. Umalis ka na. Parang sinaksak ang puso ko ng libu-libong karayom. Ang anak ko, ang sarili kong anak, na pinalaki ko, inaruga at sinuportahan sa lahat ng bagay, ay itinataboy ako na parang isang aso. Sa harap ng maraming tao, sa harap ng kanyang asawa na may ngiting mapanlait, sa harap ng aking mga apong walang muwang, sa harap ng mga empleyado ng hotel na hindi malaman kung saan titingin. Walang utang na loob. Iyan ang salitang paulit-ulit na tumatakbo sa isip ko. Naalala ko ang mga gabing hindi ako natutulog para lang mabantayan ang kanyang lagnat. Naalala ko noong isinangla ko ang isang maliit na lupain para lang makapagtapos siya ng kolehiyo. Naalala ko ang lahat ng sakripisyo ko at ito ang igaganti niya sa akin, ang ituring akong isang basura na kailangang itago sa likod. Hindi ako sumagot, tumango lang ako. Kinuha ko ang aking lumang maleta at sumunod sa isang staff na naghatid sa akin sa isang maliit na kwarto sa likod. Amoy panlaba, amoy kulob, amoy kalungkutan. Doon, sa gitna ng katahimikan, isang bagay ang naging malinaw sa akin. Hindi ako aalis, hindi ako tatakbo, hindi ako magmamakaawa, dahil ang ginawa nila ay hindi lang simpleng paghamak. Ito ay isang deklarasyon, at ang isang deklarasyon ay kailangang sagutin. Hindi nila alam na ang amang tinuring nilang mahina at walang silbi ay may hawak na isang sikreto, isang napakasimpleng katotohanan na siyang babago sa lahat. Isang katotohanan na nakasulat sa bawat resibo, sa bawat dokumento ng booking na nasa ilalim ng aking unan. Ang kwentong ito ay hindi tungkol sa paghihiganti. Hindi. Ito ay tungkol sa katarungan. Ang katarungan para sa isang amang minenos. Ang leksyon para sa isang anak na nakalimot at malalaman nila na ang bawat pagyurak sa dangal ay may katumbas na pagsisingil. At ang pagsisingil na iyon ay nagsimula na. Bago tayo magpatuloy sa kwento, kung nagustuhan ninyo ang simula, mangyaring mag-subscribe sa ating channel.
Pindutin na rin po ninyo ang like button at mag-iwan ng komento kung taga saan po kayo nakikinig sa mga oras na ito. Ang inyong suporta ay napakahalaga. Ngayon, ituloy na natin. Iniwan ko ang aking lumang maleta sa sahig ng maliit na silid. Umupo ako sa gilid ng kama na masikip at matigas. Ang amoy ng kwarto ay pinaghalong amoy ng sabong panlaba at luma. Isang amoy na sumasalamin sa pakiramdam ng pagiging inabandona. Sa labas ng bintana, wala akong ibang makita kundi isang pader, isang blangkong pader, walang tanawin ng dagat, walang liwanag ng araw. Para bang sinasabi sa akin ng mundo na dito ka lang, dito ka nababagay sa dilim. Hindi ko namalayan, nakatulala na pala ako. Hindi ako umiyak. Sa edad kong ito natutunan ko ng kimkimin ng sakit. Hayaan itong manatili sa loob, isang sikretong pasan na ako lang ang nakakaalam. Ipinikit ko ang aking mga mata at inalala ko ang aking yumaong asawa si Elena. Kung nandito lang siya, alam niya kung anong sasabihin. Siguradong haharapin niya si Marco at sasabihin, "Anak, anong ginagawa mo sa iyong ama?" Ngunit wala na siya. At ako, ang tanging alam ko lang gawin ay ang manahimik. Ang unang gabi ay parang walang katapusan. Ang tanging naririnig ko lang ay ang ugong ng aircon at ang malayong tunog ng alon, isang paalala ng paraisong ipinagkait sa akin. Kinabukasan, maaga akong gumising. Lumabas ako hindi para mag-almusal kasama sila, kundi para magmasid. Mula sa isang sulok ng kainan kung saan kumakain ang mga staff, tanaw ko sila. Ang pamilya ko, sila ay nasa gitna ng malaking restaurant, tumatawa, nag-usap. Si Marco ay abala sa pakikipagkwentuhan sa kanyang biyenan na parabang ito ang kanyang tunay na ama. Si Isabel naman ay abot-langit ang ngangiti, nagutos sa mga waiter na parang reyna. At ang mga apo ko abala sa paglalaro, walang kamalay-malay sa bigat na pasan-pasan ng kanilang lolo. Walang lumingon sa aking direksyon, para akong hangin, isang multo sa sarili kong selebrasyon. Habang nagkakape ako, may narinig akong bulungan mula sa kabilang mesa. Boses yun ni Marco. Sinabi niya sa kanyang biyenan, "Hindi ko talaga maintindihan kung bakit nagpumilit pa si Papa na sumama. Sinisira niya lang ang lahat." At ang aking manugang, si Isabel, ay tumawa, isang tawang mapanlait. "Hayaan mo na, mahal. Alam mo naman ang mga matatanda. Ayaw nilang tanggapin na wala na silang silbi." Wala nang silbi. Ang mga salitang iyon ay tumusok sa aking puso. Hindi na galit ang naramdaman ko, kundi isang malinaw na pagkaunawa. Ito na pala ang tingin nila sa akin, isang pabigat. Isang bagay na kailangan na lang itapon, tapos na ang panahon ng pag-iyak. Tapos na ang panahon ng pagdaramdam. Ang pumalit dito ay isang kakaibang kapayapaan, isang kapayapaan na may kasamang plano. Sa aking paglalakad-lakad sa pasilyo ng hotel, napansin ko ang isang bagay na nakalimutan ko sa gitna ng aking sakit. Sa aking bulsa ay naroon ang wallet ko at sa loob nito agang kayong mga kopya ng resibo. Ang resibo ng booking, ang resibo ng bayad sa eroplano, lahat ay nakapangalan sa akin. Jose Reyes, ako ang nagbayad, ako ang may-ari ng biyaheng ito. At sa isang iglap, nagbago ang lahat. Hindi na ako ang biktima, ako na ang may hawak ng baraha. Isang hapon, habang sila ay nasa beach, sinadya kong dumaan sa opisina ng manager. Narinig ko siyang kausap ang isang empleyado. Pamilyar ang kanyang punto, isang kababayan. Hinintay kong matapos siya at pagkatapos ay kumatok ako. "Tuloy po," sabi niya. Pumasok ako at nagpakilala. Ang pangalan niya ay G. Santos. Taga Batangas din pala katulad ko. Nag-usap kami. Ikinuwento ko ang aking sitwasyon hindi bilang isang nagrereklamo, kundi bilang isang taong humihingi ng payo. "Gino, ano po bang karapatan ng isang primary guest?" tanong ko. Ngumiti siya. "Lahat po, Mang Jose. Kayo po ang may kontrol sa lahat ng kwarto na nasa ilalim ng inyong pangalan." Ang mga salitang iyon ang naging musika sa aking pandinig. Iyon ang susi. Iyon ang simula ng lahat. Sa mga sumunod na araw, naging anino ako. Sinusundan ko sila hindi para mag-espiya kundi para mangalap ng ebidensya. Narinig ko silang nag-order ng pinakamamahaling alak. Nakita ko silang kumuha ng isang private boat tour. Lahat ng gastos,
lahat ng luho, idinadagdag nila sa bill ng kwarto na hindi nila alam ay nasa ilalim ng aking kontrol. Isang hapon, habang nakaupo ako sa isang bench malapit sa pool, narinig kong nag-uusap si Marco at Isabel. Pag-uwi natin, ibenta na natin yung lumang kotse ni Papa. Halos hindi na rin naman niya ginagamit, sabi ni Marco. Sumagot si Isabel, sige mahal, at ang pera gamitin nating pang down payment sa bagong kondo. Doon, nagpasya ako, hindi na pwedeng manahimik lang. Ang pananahimik ay pagsang-ayon, at hindi ako sang-ayon na yurakan nila ang aking pagkatao at ang aking mga pinaghirapan. Kinagabihan, muli kong pinuntahan si G. Santos. Dala ko na ang lahat ng kopya ng resibo at ang aking plano. G. Santos, sabi ko, handa na po ako. Ang gabi ng thematic dinner ng resort ay parang isang eksena sa pelikula. May mga kandila sa bawat mesa, puting mantel, at isang banda na tumutugtog ng mga lumang kundiman. Ang lahat ay perpekto. Ngunit sa ilalim ng perpektong anyo na iyon, may isang bagyong namumuo. Sinabihan ako ni Marco nang hindi man lang ako tinitingnan na umupo sa isang hiwalay na mesa. Para komportable ka ba? Sabi niya. Isang kasinungalingan na binalot sa kunwaring pag-aalala. Ngumiti lang ako at pumayag. Ngunit pinili ko ang mesa na pinakamalapit sa kanila, kung saan tanaw ko ang bawat kilos nila, ang bawat ngiti, ang bawat pagtaas ng kilay. Nagangat ng baso si Marco. Isang brindis. Para sa pamilya, sabi niya, na may boses na puno ng pagkukunwari para sa mga sandaling tulad nito na dapat nating pahalagahan. Pumalakpak ang lahat, kasama na ako, ngunit ang bawat palakpak ko ay may kasamang bigat, isang bigat ng katotohanang ako lang ang nakakaalam. Pagkatapos ng kanyang maikling talumpati, lumingon siya sa akin. Ba, wala ka bang sasabihin? Tanong niya na para bang hinahamon ako. Tiningnan ko siya ng diretso sa mata. Ano pa bang sasabihin ko, anak? Sagot ko ng mahinahon. Minsan, mas maraming sinasabi ang pananahimik kaysa sa anumang brindis. Biglang tumahimik ang kanilang mesa. Nakita ko ang pagkailang sa mukha ni Marco. Hindi siya sanay na nakikita akong ganito. Dati kapag kinakausap niya ako ng may pangmamaliit, yumuyuko lang ako, pero hindi ngayong gabi. Ngayong gabi ako ang may kontrol. Sa gitna ng hapunan, dahan-dahang lumapit sa aking mesa si G. Santos. Nagkunwari siyang inaayos ang aking baso. Handa na po ang lahat, Mang Jose, bulong niya. Bukas ng umaga bago sila mag-almusal, walang sino mang makakahalata. Tumango ako. Salamat, sabi ko. Ang maikling pag-uusap na iyon ay hindi nakaligtas sa matalas na mata ng aking manugang. Nakita kong pinanood niya kami. Ang kanyang mukha ay puno ng pagtataka. Siya ang tipo ng tao na gustong kontrolado ang lahat at hindi niya matanggap na may isang bagay siyang hindi alam. Ano pong pinag-usapan ninyo ng manager boy? Tanong niya na may ngiting pilit. Mga bagay-bagay ng matatanda, hiya, sagot ko, hindi mo maiintindihan. Nakita ko ang bahagyang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Isang kislap ng inis. Ngunit ngumiti lang ako at nagpatuloy sa pagkain. Pagtapos kong uminom ng alak, tumayo ako. Mauna na ako sa inyo, sabi ko. Habang naglalakad ako papalayo, ramdam ko ang kanilang mga mata sa aking likuran. Hindi tingin ng pagmamahal, kundi tingin ng pagkalito. Alam nilang may nagbago sa akin pero hindi nila alam kung ano. Dumiretso ako sa aking silid. Kinuha ko ang isang folder sa ilalim ng aking kama. Sa loob nito ay naroon ang lahat, mga kopya ng booking, mga resibo ng bayad at 3 sobre. Bawat sobre ay may pangalan, isa para kay Marco, isa para kay Isabel at isa para sa kanyang ama. Sa loob ng bawat sobre, isang sulat. Isang sulat na hindi nagbabanta kundi nagpapaliwanag. Isang sulat na nagsasabi ng lahat ng sakripisyo ko, ng lahat ng pagmamahal na ibinigay ko, at ng lahat ng sakit na ipinaramdam nila sa akin. At kasama ng sulat ay ang katotohanan. Isang detalyadong listahan ng lahat ng kanilang ginastos na may kabuuang halaga na siguradong ikagugulat nila. Hating gabi na nang matapos ako. Maingat kong isinara ang mga sobre. Pagkatapos, gamit ang susi na ibinigay sa akin ni G. Santos, tahimik akong lumabas. Ang pasilyo ng mga staff ay madilim at tahimik. Sinundan ko ang isang ruta na itinuro sa akin, isang hagdanan sa likod na direktang papunta sa service area ng mga suite.
walang takot sa aking dibdib. Ang nararamdaman ko ay isang mabigat na kapayapaan. Pagdating ko sa tapat ng kanilang pinto, huminga ako ng malalim. Dahan-dahan kong ipinasok ang susi. Isang maliit na click ang tanging tunog na bumasag sa katahimikan. Pumasok ako. Ang amoy ng kwarto ay pinaghalong pabango, alak at kayabangan. Iniwan ko ang sobre para kay Marco at Isabel sa ibabaw ng kanilang kama. Ang sobre para sa kanyang ama, inilagay ko sa tabi ng isang bote ng champagne na walang laman. Tiningnan ko ang paligid. Hindi ako kumuha ng kahit ano. Hindi ako nanggulo. Ang tanging iniwan ko lang ay ang katotohanan. Pagbalik ko sa aking silid, ang orasan ay 3:00 na ng madaling araw. Humiga ako, ngunit hindi ako natulog. Hinintay ko ang pagsikat ng araw, ang araw ng pagsisingil, ang araw ng aking huling leksyon. At habang naririnig ko ang mga unang huni ng ibon, alam kong ang katahimikan ng hotel ay malapit ng mabasag. Hindi pa man sumisikat ang araw nang magising ako sa mga ingay, mga yabag na nagmamadali, mga boses na nagtataas. Isang pinto na isinara ng malakas. Alam ko na, natagpuan na nila ang mga sobre. Dahan-dahan akong bumangon, naghilamos, at tiningnan ko ang aking sarili sa salamin. Ang nakita ko ay hindi na isang matandang kahabag-habag. Ang nakita ko ay isang lalaking may dignidad. Isinuot ko ang aking paboritong puting polo, ang polong inihanda ko para sa araw na ito, at lumabas ako. Ang hangin sa pasilyo ay mabigat, puno ng tensyon, at doon, sa dulo ng pasilyo nakita ko siya. Ang aking anak, si Marco. Namumutla ang kanyang mukha, gulo ang kanyang buhok at hawak niya ang sobre na parang dudurugin niya ito. Naglakad siya papalapit sa akin. Ano to ba? Sigaw niya. Ang boses niya ay nanginginig sa galit at hindi makapaniwala. Mga dokumento, kalmado kong sagot habang tinititigan siya sa mata. Ang katotohanan, halos pasigaw niyang inulit na may kasamang tawang mapakla. Anong klaseng masamang biro ito? Hindi ko siya sinagot. Sa likuran niya bumukas ng malakas ang pinto ng suite. Lumabas si Isabel, ang mukha niya ay kasing putla ng kanyang suot na pantulog. Nanginginig ang kamay niya habang hawak ang sulat. Ikaw ang gumawa nito, sigaw niya. Ang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Ikaw ang nag-iwan ng mga papel na ito. Hindi iyan mga papel, Hisha, dahan-dahan kong sinabi. Ang mga iyan ay alaala. Mga tao ng sakripisyo na tila, kinalimutan na ninyo. Ang pasilyo ay biglang natahimik. Maging ang mga staff na dumadaan ay napahinto. At pagkatapos, lumabas ang kanyang ama, ang lalaking palaging taas noo. Hawak din niya ang kanyang sobre. Hindi ito katanggap-tanggap, sabi niya nang may pagmamataas. Wala kang karapatan sa putol ko sa kanya, sa pagpapaalala sa inyo kung sino ang nagbayad ng lahat ng luho ninyo, sa pagpapakita na ang matandang walang silbi na hinahamak ninyo ang siyang dahilan kung bakit kayo nakakain sa magarbong restaurant at natutulog sa malambot na kama. Nagbago ang kanilang mga mukha, ang pagmamataas ay napalitan ng takot. Sa isang saglit nakita kong yumuko ng tingin ang aking anak at sa saglit na iyon, nakita ko ang isang bagay na matagal ko nang hindi nakikita sa kanya, hiya. Dumating si G. Santos, naglalakad ng may autoridad. Paumanhin po sa abala, sabi niya, ngunit kailangan po nating linawin ang ilang bagay. Ipinaliwanag niya na ako si Jose Reyes, ang primary guest, na ang lahat ng gastos mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki ay nakapangalan sa akin. At dahil sa aking kahilingan, lahat ng kanilang karagdagang gastos ay inilipat na sa bill ng kanilang kwarto. Ang kabuuang halaga po ay nasa 180,000 piso, 180,000 pesos. Ang halagang iyon ay parang bombang sumabog sa gitna ng katahimikan na walan sila ng kulay. Si Marco ay napasabunot sa kanyang buhok. Si Isabel ay paulit-ulit na iniaabot ang kanyang credit card, ngunit paulit-ulit din itong tinatanggihan. Hindi mo pwedeng gawin ito sa amin ba, pagmamakaawa ni Marco? Wala akong ginagawa sa iyo, anak, sagot ko. Ipinapakita ko lang ang halaga ng mga bagay na binaliwala mo. Tiningnan ako ni G. Santos at tumango ako. Ipinagpatuloy niya. At isa pa po,
Hiniling din ni G. Reyes na ikansela na ang kanyang pananatili sa staff room. Sa halip, nag-book po siya ng isang private suite na may tanawin ng dagat at bayad na rin po ng buo. Gulat silang napatingin sa akin. Ang amang itinapon nila sa sulok ay ngayon lilipat sa pinakamagandang kwarto. Tinalikuran ko na sila. Naglakad ako papunta sa elevator. Sa aking likuran, narinig ko ang kanilang mga sigawan at pagtatalo. Ngunit hindi na ako lumingon. Pagpasok ko sa elevator, nakita ko ang refleksyon ng aking anak sa salamin ng pinto. Ang mukha ng isang taong ngayon pa lang nauunawaan ang tunay na halaga ng respeto. Ang suite ko ay nasa pinakamataas na palapag. Pagbukas ko ng pinto, sinalubong ako ng sariwang hangin mula sa dagat. Malawak, maliwanag, perpekto. Doon, sa harap ng walang katapusang karagatan, naramdaman ko ang kalayaan. Kinagabihan, may kumatok ang sabi ng staff. Gusto raw akong kausapin ng aking anak. Sabihin mo sa kanya, sabi ko, hindi ngayong gabi at hindi rin bukas. Siguro, kapag natuto na siyang tumingin sa mata ng walang kayabangan. Maaga akong umalis kinabukasan. Walang nakakaalam. Mula sa airport, tinawagan ko siya. Narinig ko ang kanyang basag na boses. Huwag ka nang magpaliwanag, anak, sabi ko. Makinig ka. Ginawa ko ito hindi para parusahan ka. Ginawa ko ito para turuan ka. Para ipaalala sa iyo na ang dignidad ay hindi nabibili. Bago ko ibaba ang telepono, sinabi ko, may iniwan akong huling sobre para sa iyo sa reception. Basahin mo kapag mag-isa ka na. Ilang sandali matapos naming mag-usap, nakatanggap ako ng text mula sa isang staff sa hotel. Sir, natanggap na po ng anak ninyo ang sobre. Umiiyak po siya ngayon sa tabi ng dagat. Hindi ako sumagot. Ngumiti lang ako. Sa loob ng sobreng iyon, isinulat ko ang lahat. Ikinuwento ko kung paano ko rin binaliwala ang sarili kong ama. Noong kabataan ko, isang pagkakamaling pinagsisihan ko habang buhay. At sa huli, isinulat ko na sa kabila ng lahat, mahal ko pa rin siya. Isang taon ang lumipas, isang taon ng katahimikan, hanggang isang araw may kumatok sa aking pinto. Si Marco. Payat, mukhang pagod. Pero sa kanyang mga mata, wala na ang kayabangan. Ang naroon ay pagsisisi. Bap, sabi niya at niyakap ako ng mahigpit. Patawad po. Doon, sa yakap na iyon, lahat ng sakit ay naghilom. Ikinuwento niya ang lahat, na naghiwalay na sila ni Isabel, na natuto siyang mamuhay ng simple, at higit sa lahat, na araw-araw niyang iniisip ang leksyon na ibinigay ko. Ilang buwan matapos ang aming muling pagkikita, payapa akong pumanaw. Gaya ng huling habilin ko, dinala niya ang aking abo sa Palawan. Hindi sa marangyang resort, kundi sa isang simpleng dalampasigan. Habang isinasaboy niya ang aking abo sa hangin kasama ang aking mga apo, narinig ko ang kanyang bulong. Salamat ba? Salamat sa lahat. Itutuloy ko po ang inyong huling leksyon. Ang kwento ko ay nagtapos na, ngunit ang aral nito ay magpapatuloy. Isang paalala na ang pagmamahal ng isang magulang ay kayang magtiis, kayang magturo, at sa huli, kayang magpatawad. Ang gabi ay bumagsak sa paraiso na may dalang kakaibang katahimikan. Ang resort ay naghanda ng isang espesyal na hapunan sa dalampasigan. May mga sulod na nakatulos sa buhanginan. Ang mga mesa ay napapalibutan ng mga kumukutitap na ilaw at ang hangin ay puno ng amoy ng inihaw na pagkaing dagat at ng alat ng karagatan. Sa isang entablado, may isang maliit na banda na tumutugtog ng mga lumang kundiman, mga awiting kinakanta namin ni Elena noong kami ay mga bata pa. Ang lahat ay perpekto. Isang perpektong gabi para sa isang perpektong kasinungalingan. Habang papalapit ako sa lugar ng kainan, sinalubong ako ng aking anak. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin sa akin. Nakatingin ito sa kung saan, sa malayo. Ba, sabi niya, ang boses ay walang anumang emosyon. Doon na lang po kayo sa mesang yun para hindi kayo mahirapan at mas komportable kayo. Itinuro niya ang isang maliit na mesa sa gilid, malayo sa kanilang mahabang mesa kung saan nagtatawanan na ang kanyang biyenan at si Isabel. Para daw komportable ako, isang kasinungalingan. Ang totoo, ayaw nila akong makasama. Ayaw nilang masira ang kanilang perpektong larawan
ng isang masayang pamilya. Sa ibang pagkakataon marahil ay masasaktan ako. Marahil ay tatango na lang ako at maglalakad ng nakayuko. Ngunit hindi ngayong gabi. Isang ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Isang ngiting kalmado. Isang ngiting alam nila na hindi normal. Salamat anak, sabi ko. Magandang ideya iyan. Nakita ko ang bahagyang pagkunot ng kanyang noo. Nagulat siya. Nagulat siya sa aking pagpayag. Nagulat siya sa aking ngiti. Naglakad ako papunta sa mesang itinuro niya. Ngunit hindi ako doon umupo. Sa halip pinili ko ang isang bakanting mesa na mas malapit sa kanila. Hindi kasama sa kanilang grupo, pero sapat ang lapit para makita at marinig ko ang lahat. Umupo ako ng tuwid. Inayos ko ang aking sarili. Hindi na ako ang matandang kuba na laging nakayuko. Ngayong gabi ako si Jose Reyes, isang ama, isang guro, at ang taong nagbayad para sa lahat ng ito. Mula sa aking kinauupuan, pinanood ko sila. Pinanood ko ang bawat galaw, ang pagtawa ni Isabel na parang musika. Ngunit sa aking pandinig, ito ay ingay ng kayabangan. Ang paghahalakhak ng kanyang ama na puno ng pagmamataas. At si Marco, ang aking anak, na pilit na nakikisabay, na parabang isang aktor sa isang entablado na hindi niya gusto, ngunit kailangang gampanan. Nag-angat ng baso si Marco, isang brindis. Para sa pamilya, sabi niya. Para sa mga ganitong pagkakataon na dapat nating ingatan at pahalagahan habang buhay. Nagpalakpakan sila. Pumalakpak din ako, dahan-dahan. Bawat palakpak ko ay may bigat. Bawat palakpak ko ay isang bilang. Isa, dalawa, tatlo. Para sa bawat sakripisyo kung binaliwala nila. Pagkatapos, sa hindi ko inaasahang pagkakataon, lumingon siya sa akin. Marahil ay dahil sa konsensya. O marahil ay dahil sa pagkukunwari. Wala ka bang gustong sabihin? Tanong niya. Ang buong mesa ay tumingin sa akin. Hinihintay nila akong mautal. Hinihintay nila akong yumuko. Ngunit tiningnan ko sila isa-isa. At nang tumama ang aking mga mata sa aking anak, sinabi ko ng malinaw at mahinahon, ano pa ba ang sasabihin ko anak? Minsan, mas maraming naipapahiwatig ang pananahimik kaysa sa anumang brindis. Biglang nagkaroon ng katahimikan sa kanilang mesa. Ang mga ngiti ay nawala. Ang mga tawanan ay naputol. Nakita ko ang pagkailang sa mukha ni Marco. Ang inis sa mukha ni Isabel. Hindi sila sanay na sinasagot ko sila. Hindi sila sanay na ako ay may tinig. Sa gitna ng hapunan, lumapit sa aking mesa si G. Santos, ang manager. Nagdala siya ng isang bote ng alak. Mula po sa amin, Mang Jose, sabi niya. Isang simpleng handog, ngunit alam naming pareho na may mas malalim itong kahulugan. Habang ibinubuhos niya ang alak, bumulong siya ng halos hindi naririnig. Nakahanda na po ang lahat, bukas ng umaga. Ayon po sa plano. Tumango lang ako ng bahagya. Isang tango na nagsasabing, salamat, ituloy mo. Ang mabilis na sandaling iyon ay hindi nakaligtas sa aking manugang. Nakita ko ang kanyang mga matang nanlilisik sa pag-usisa. Hindi niya matanggap na may nangyayari na hindi niya alam. Pagtapos kong kumain, nauna akong tumayo. Magandang gabi sa inyo, sabi ko. Naglakad ako palayo ng dahan-dahan, taas noo. Ramdam na ramdam ko ang kanilang mga mata sa aking likuran. Hindi na tingin ng paghamak, kundi tingin ng pagkalito at kaba. Alam nilang may paparating. Alam nilang may magbabago. At sa paglalakad kong iyon pabalik sa aking maliit na silid, alam ko sa aking sarili, tapos na ang pagiging biktima. Bukas, magsisimula ang aking huling leksyon. Ang orasan sa aking lumang relo ay tumama sa 12:00 ng hating gabi. Ang buong resort ay natutulog na. Ang tanging maririnig na lang ay ang banayad na paghampas ng alon sa dalampasigan at ang sarili kong paghinga. Ito na ang oras. Dahan-dahan akong bumangon mula sa kama. Walang ingay. Bawat galaw ko ay pinag-isipan. Sa loob ng ilang araw ako ay naging isang anino. Ngunit ngayong gabi, ang anino ay may misyon. Kinuha ko ang folder na itinago ko sa ilalim ng kutsyon. Sa loob nito, ang mga sobre. Ang mga sandata ko. Hindi mga patalim o baril, kundi papel at tinta. Papel na naglalaman ng katotohanan. At tinta na isinulat gamit ang lahat ng sakit at pagmamahal na aking naramdaman.
Lumabas ako ng aking silid. Ang pasilyo ng mga staff ay madilim. Tanging isang maliit na ilaw sa dulo ang nagsisilbing gabay. Sinunod ko ang daan na itinuro sa akin ni Sebastian, ang batang staff na naging kaibigan ko. Isang hagdanan na bihira ng gamitin, isang hagdanang direktang papunta sa service area sa likod ng mga mararangyang suite. Habang umaakyat ako, bawat hakbang ay may bigat. Hindi ako natatakot na mahuli. Ang tanging kinatatakutan ko ay baka sa huli wala pa ring magbago. Ngunit itinulak ko ang pag-alinlangang iyon. Kailangan kong tapusin ang aking sinimulan. Pagdating ko sa pasilyo sa likod ng kanilang suite, huminto ako. Tinig ko ang mahinang ugong ng kanilang aircon. Payapa silang natutulog, walang kamalay-malay na sa labas ng kanilang pinto ay nakatayo ang taong nagbigay sa kanila ng lahat. At ngayon ay babawiin ang kapayapaan ng kanilang isipan. Kinuha ko mula sa aking bulsa ang master key. Malamig ito sa aking palad. Nanginginig ng bahagya ang aking kamay habang ipinapasok ko ito sa seradura. Isang maliit na click, yun lang. Ang tunog na iyon ang hudyat na bukas na ang pinto. Pinihit ko ang doorknob at dahan-dahan akong pumasok. Ang hangin sa loob ay ibang-iba. Amoy mamahaling pabango, amoy alak, at amoy ng isang buhay na malayo sa aking kinagisnan. Nakakalat ang kanilang mga damit. Ang mamahaling damit ni Isabel ay nakasampay lang sa isang silya. Ang relos ni Marco ay nasa sahig. Sa isang sulok may mga bote ng champagne na walang laman. Isang larawan ng karangyaan at pagwawalang bahala. Lumapit ako sa kama kung saan sila mahimbing na natutulog. Sa ilalim ng dim light, tiningnan ko ang mukha ng aking anak. Ang mukha na dati ay puno ng pag-asa at pangarap ay ngayon, kahit sa pagtulog, ay may bakas ng pag-aalala at kayabangan. Sa tabi niya, si Isabel, ang babaeng kumuha sa aking anak, hindi lang bilang asawa, kundi bilang isang alagad sa kanyang mga ambisyon. Hindi ako nagtagal. Hindi ko nais na sila ay magising. Ang aking misyon ay tahimik at mabilis. Nilapitan ko ang isang maliit na mesa sa tabi ng kama. Maingat kong ipinatong dito ang sobreng para sa kanila. Ang sobreng may pangalang Marco at Isabel. Sa loob nito ang sulat na nagsasaad ng aking pagmamahal na nauwi sa sakit at ang detalyadong listahan ng lahat ng kanilang ginastos. Ang bawat kape, bawat soft drink, bawat mamahaling lobster na kanilang kinain. Pagkatapos, naglakad ako papunta sa sala ng suite. Nakita ko ang itim na briefcase ng kanyang biyenan. Sa ibabaw nito, ipinatong ko ang ikalawang sobre. Para sa ama ni Isabel, ang nakasulat. Ang laman nito ay mas simple. Isang kopya lang ng kabuuang bill ng hotel na umaabot na sa libo-libo at isang maikling mensahe. Sana po ay masiyahan kayo sa bakasyong pinayaran ng isang hamak na retiradong guro. Ang bawat galaw ko ay parang sa isang magnanakaw sa gabi, ngunit hindi ako nagnanakaw. Ako ay nagsasauli. Isinasauli ko sa kanila ang responsibilidad na matagal na nilang ipinasa sa iba. Tiningnan ko ang paligid sa huling pagkakataon, ang magandang tanawin ng dagat mula sa kanilang bintana, ang malambot na sofa, ang malaking telebisyon. Lahat ng ito ay binayaran ng aking pawis at sakripisyo. At bukas malalaman nila ang tunay na halaga ng bawat isang bagay na kanilang tinatamasa. Dahan-dahan akong lumabas ng silid. Isinara ko ang pinto ng walang anumang tunog. Sa paglakad ko pabalik sa madilim na pasilyo, gumaan ang aking pakiramdam. Hindi dahil sa tagumpay ng aking plano, kundi dahil sa wakas, nailabas ko ang katotohanan. Pagbalik ko sa aking maliit na silid, umupo ako sa kama. Hindi na ako humiga. Ang orasan ay halos mag-aalas 3 na ng madaling araw. Hinintay ko na lang ang pagsikat ng araw. Ang pagsikat ng araw na magdadala ng bagong liwanag at para sa kanila, ang pagsikat ng araw na magdadala ng isang napakalaking gulo. Habang naghihintay, inisip ko ang mga posibleng mangyari. Siguradong magagalit sila. Siguradong isisisi nila ang lahat sa akin. Ngunit handa na ako. Sa loob ng maraming taon, ako ang laging yumuyuko. Ako ang laging umiiwas sa gulo. Ngunit ngayon, tapos na iyon.
Haharapin ko sila hindi gamit ang galit, kundi gamit ang katotohanan. At ang katotohanan gaano man kapait ang siyang magpapalaya sa akin. Ang unang sinag ng araw ay nagsimulang pumasok sa aking maliit na bintana at kasabay nito narinig ko ang mga unang senyales. Isang malakas na kalabog, isang sigaw, ang tunog ng isang teleponong paulit-ulit na dinadial. Nagsimula na, ang huling leksyon ay nagsimula na. Hindi ko na kailangang lumabas ng aking silid para malaman na ang kapayapaan sa paraiso ay tuluyan ng nawasak. Ang mga tunog mula sa itaas ay sapat na. Sigawan, pag-VKH-BKH, mga yabag na pabalik-balik na parang may hinahanap na hindi makita. Ngunit nanatili akong kalmado. Nagtimpla ako ng kape, nagbihis ako ng aking paboritong puting polo, maingat kong sinuklay ang aking manipis ng buhok. Inihanda ko ang aking sarili na harapin ang bagyo na ako mismo ang nagtanim. Paglabas ko ng aking silid, ang hangin ay mabigat. Bawat staff na nakakasalubong ko ay may bakas ng pag-aalala sa kanilang mga mukha. Sila ay nagbubulungan. Tila ang balita tungkol sa gulo sa presidential suite ay mabilis na kumalat. Naglakad ako papunta sa lobby. Doon, nakita ko ang eksena. Isang eksena na hinding-hindi ko malilimutan. Si Marco, ang aking anak, ay nakatayo sa harap ng reception desk. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit at hiya. Ang mga sobre at papel ay hawak niya ng mahigpit. Gusot na sa kanyang mga kamay. Si Isabel ay nasa tabi niya, umiiyak, ngunit ang kanyang mga luha ay hindi luha ng pagsisisi. Iyon ay luha ng galit at pagkatalo. At ang kanyang ama, ang lalaking laging mayabang, ay kauna-unahang beses kong nakitang hindi malaman ang sasabihin. Si G. Santos ay naroon din, nakatayo ng may propesyonal na kahinahunan sa likod ng desk, handang harapin ang kanilang galit. Naglakad ako papalapit sa kanila, dahan-dahan. Bawat hakbang ko ay matatag. Nang mapansin nila ang aking pagdating, lahat ng atensyon ay napunta sa akin. Ang mga turista sa lobby ay napahinto, lahat ay nakatingin. Ikaw, sigaw ni Isabel na unang nakabawi sa pagkabigla. Hayop ka! Paano mo nagawa ito sa amin? Hindi ko siya pinansin. Ang aking mga mata ay nakatuon lamang sa aking anak. Ba, ano to? Tanong ni Marco. Ang boses niya ay basag. Ipinakita niya sa akin ang mga papel. Bakit mo ginagawa to? Iyan ang katotohanan, anak, sagot ko. Ang katotohanang matagal mo nang ayaw makita. Ang katotohanang lahat ng tinatamasa ninyo, bawat butil ng kanin, bawat patak ng alak, bawat gabing mahimbing ang tulog ninyo, lahat yan ay galing sa akin. Galing sa pagtitipid ko. Galing sa sakripisyo ko. Pero, hindi niya matuloy ang sasabihin. Isang malaking pagkakamali ito, sabat ng kanyang biyenan. Hindi kami magbabayad nito, kailangan naming makausap ang may-ari ng hotel na ito. Sa puntong iyon, nagsalita si G. Santos. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may autoridad. Paumanhin po, Hinoo, ngunit malinaw po ang records. Ang primary guest at ang tanging nagbayad para sa buong booking na ito ay si G. Jose Reyes. Itinuro niya ako. Ayon po sa kanyang kahilingan kagabi, lahat ng karagdagang gastos na naipon sa ilalim ng kanyang account ay inilipat na sa bill ng inyong silid. Kasama na po diyan ang mga alak, ang private boat tour at ang mga mamahaling hapunan. Huminga ng malalim si G. Santos bago sabihin ang mga salitang wawasak sa kanilang mundo. Ang kabuuang halaga po na kailangan ninyong bayaran bago kayo mag-check out ay 180,000 piso. 180,000 pesos. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa labi, maging ang tunog ng alon sa labas ay tila huminto. Nakita ko kung paano nawalan ng kulay ang mukha ni Marco. Si Isabel ay napahawak sa desk para suportahan ang sarili. Hindi maari, bulong niya. Inabot niya ang kanyang credit card. Subukan niyo ulit, utos niya sa receptionist. Sinubukan ng staff. 1 beses, 2 beses, 3 beses. Sa bawat pagkakataon, iisa lang ang sagot. Declined po, ma'am. Ba, pakiusap, pagmamakaawa ni Marco. Ngayon ay nakatingin na sa akin. Huwag mo namang gawin to, pamilya tayo.
Pamilya? Tanong ko. Naalala mo lang na pamilya tayo ngayon na kailangan mo nang magbayad? Nasaan ang pamilya noong itinapon mo ako sa kwarto ng mga katulong? Nasaan ang pamilya noong tinawag ninyo akong pabigat? Walang sino man sa kanila ang nakasagot. Dahil alam nilang lahat ng sinabi ko ay totoo. Tumingin ako kay G. Santos. Salamat sa iyong tulong, sabi ko. Pagkatapos, tumingin ako sa aking pamilya sa huling pagkakataon. Nasa inyo na yan kung paano ninyo babayaran. Ngayon, kung ipapahintulot ninyo, mag-aalmusal na ako. Tinalikuran ko na sila. Habang naglalakad ako papunta sa restaurant, narinig ko ang pagsisimula ng kanilang pagtatalo. Nagsisisihan, nagtuturuan. Ngunit hindi na ako lumingon. Umupo ako sa isang mesa na may tanawin ng dagat. At sa unang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon, naramdaman ko ang kapayapaan. Habang iniinom ko ang aking kape, tanaw ko mula sa bintana ng restaurant ang kaguluhan sa lobby. Nakikita ko ang aking anak na si Marco na pabalik-balik sa paglalakad. Ang telepono ay nakadikit sa kanyang tainga. Marahil ay tumatawag siya sa bangko o marahil ay sa mga kaibigan humihingi ng tulong. Si Isabel naman ay nakaupo sa isang sulok, ang kanyang mukha ay nakasubsob sa kanyang mga palad. Ang biyenan naman niya ay galit na nakikipagtalo pa rin sa staff. Sila na ilang araw na naghari-harian sa lugar na ito ay ngayon parang mga basang sisiw na hindi malaman kung saan pupunta. Pagkatapos kong mag-almusal, nilapitan ako ni Sebastian, ang batang staff. Mang Jose, sabi niya nang may paggalang, nakahanda na po ang bago ninyong silid. Ngumiti ako. Salamat, Hiho. Sinamahan niya ako sa elevator. Hindi na sa service elevator sa likod, kundi sa main elevator na may salamin at gintong palamuti. Pindot niya ang buton para sa pinakamataas na palapag, ang penthouse suite. Pagbukas ng pinto ng elevator, isang bagong mundo ang sumalubong sa akin. Isang mundo ng karangyaan na kanina lang ay sa kanila. Pagpasok ko sa suite, halos mapaluha ako. Hindi dahil sa ganda ng lugar, kundi dahil sa simbolismo nito. Malawak ang silid, may sarili itong sala, isang malaking kama na nakaharap sa isang glass wall na tanaw ang buong karagatan. Mayroon din itong isang malaking balkonahe kung saan sariwa ang hangin at abot tanaw mo ang walang katapusang asul ng dagat at langit. Ito ang kwartong pinangarap kong ibigay sa kanila. Ito ang kwartong ipinagkait nila sa akin. Inilapag ko ang aking lumang maleta sa gitna ng malawak na sahig. Ang luma at ang bago, ang simple at ang marangya, iyon ang buhay, isang gulong na umiikot. Kahapon, ako ang nasa ilalim. Ngayon, ako naman ang nasa itaas. Nag-utos ako ng isang baso ng alak, umupo ako sa balkonahe at pinanood ko ang paglubog ng araw. Ang kulay kahel na liwanag ay parang gintong humahalik sa dagat, payapa, tahimik. Ngunit ang kapayapaang iyon ay hindi nagtagal. May kumatok sa aking pinto, si Sebastian ulit. Mang Jose, paumanhin po sa abala. Nasa baba po ang anak ninyo. Gusto raw po kayong makausap. Huminga ako ng malalim. Alam kong darating ang sandaling ito. Sebastian, sabi ko, pakisabi sa kanya, kailangan kong magpahinga, marahil bukas. Pero sir, nag-aalangan niyang sabi, mukhang importante po. Mas importante ang leksyon na kailangan niyang matutunan, Hiho, sagot ko. Ang paghihintay ay bahagi ng leksyon na iyon. Yumuko siya at umalis. Alam kong mahirap para sa kanya na maging tagapamagitan, ngunit kailangan kong panindigan ang aking desisyon. Hindi ito tungkol sa pagiging malupit. Ito ay tungkol sa pagbibigay sa kanila ng panahon. Panahon para isipin ang kanilang mga ginawa. Panahon para maramdaman ang bunga ng kanilang pagwawalang bahala. Kinagabihan, habang nakahiga ako sa malambot na kama, hindi ko maiwasang isipin sila. Nasaan na kaya sila ngayon? Nakahanap na kaya sila ng paraan para bayaran ang utang? Nag-aaway pa rin kaya sila? Sa kabila ng lahat, ama pa rin ako. May isang bahagi sa aking puso na nag-aalala. Ngunit nanaig ang bahaging nagsasabing, Jose, tama ang ginawa mo. Minsan, kailangang masaktan ang isang anak para matuto. Hindi nila kailangan ng awa. Ang kailangan nila ay pag-unawa. At ang pag-unawa ay hindi dumarating ng madali.
Ito ay isang bunga na kailangang pitasin mula sa puno ng pagsisisi at ang puno na yon ay ngayon pa lang nagsisimulang tumubo sa kanilang mga puso. Gumising ako bago pa man sumikat ang araw. Ang kadiliman sa labas ay unti-unting napapalitan ng malamlam na kulay abo. Ito na ang araw ng aking pag-alis. Walang nakakaalam. Kinausap ko na si G. Santos kagabi. Isang taxi ang maghihintay sa akin sa likod ng hotel, malayo sa lobby. Ayoko na ng anumang komprontasyon. Ayoko na ng gulo. Ang misyon ko dito ay tapos na. Iniligpit ko ang aking mga gamit sa aking lumang maleta. Bago ako umalis, kumuha ako ng papel at panulat mula sa hotel. Sumulat ako ng isang maikling liham. Hindi ito mahaba. Hindi ito puno ng panunumbat. Ito ay simple. Isinilid ko ito sa isang sobre at isinulat ko ang pangalan ng aking anak, Marco. Iniwan ko ito sa reception desk na may habilin na ibigay lamang ito sa kanya kapag ako ay nakaalis na. Ang biyahe papuntang airport ay tahimik. Tanaw ko mula sa bintana ang mga puno ng niyog, ang mga simpleng bahay, at ang asul na dagat na unti-unting lumiliit sa aking paningin. Para akong nag-iiwan ng isang mabigat na pasanin. Pagdating ko sa airport, habang naghihintay ng aking flight, kinuha ko ang aking telepono. Tinitigan ko ang pangalan ni Marco. Nagdalawang isip ako. Ngunit alam kong kailangan kong gawin ito. Dinial ko ang kanyang numero. Sumagot ito pagkatapos ng ilang ring. Ang kanyang boses ay paos, tila hindi siya natulog. Ako ito, anak, sabi ko. Isang mahabang katahimikan. Nasaan ka ba? Hinahanap ka namin. Gusto naming mag-usap. Wala na tayo dapat pag-usapan pa, Marco. Ang lahat ng kailangan kong sabihin ay nasabi ko na. Ang lahat ng kailangan mong matutunan ay nangyayari na. Huminga ako ng malalim. Gusto ko lang malaman mo. Hindi ko ito ginawa dahil sa galit. Ginawa ko ito dahil mahal kita. Dahil ayokong lumaki ang mga apo ko na ang turo sa kanila ay ang pera at kapangyarihan ang sukatan ng isang tao. Ang tunay na sukatan, anak, ay ang respeto. Respeto sa sarili at respeto sa mga taong nagmahal sa iyo. Narinig ko ang kanyang paghikpi sa kabilang linya. Patawad ba? Patawad. Ang pagpapatawad ay hindi hinihingi, anak. Ito ay pinapatunayan, sabi ko. May iniwan akong sulat para sa iyo, basahin mo. At sana, pagkatapos nito, magsimula kang muli. Hindi bilang anak ng isang mayamang biyenan, kundi bilang anak ni Jose Reyes, isang simpleng guro. Ibinaba ko na ang telepono. Hindi ko na hinintay ang kanyang sagot. Dahil alam kong ang tunay na sagot ay hindi sa salita makikita, kundi sa gawa. Ilang sandali bago ako sumakay sa eroplano, nag-vibrate ang aking telepono. Isang mensahe mula kay Sebastian. Sir Jose, natanggap na po ng anak ninyo ang sulat. Binuksan niya po ito dito sa lobby. Pagkatapos basahin, tumakbo po siya papunta sa dalampasigan. Nandoon po siya ngayon, nakaluhod sa buhanginan. Umiiyak. Hindi ako sumagot. Ibinulsa ko ang aking telepono. Habang naglalakad ako papasok sa eroplano, isang ngiti ang sumilay sa aking mga labi, hindi ngiti ng tagumpay, kundi ngiti ng pag-asa. Dahil ang mga luhang yon sa tabi ng dagat, iyon ang simula. Ang simula ng kanyang pagbabago. Ang simula ng pagsisisi na magiging daan sa kanyang muling pagbangon. Isang taon ng katahimikan. Umuwi ako sa aking maliit na bahay sa probinsya. Ipinagpatuloy ko ang aking simpleng buhay. Nag-aalaga ng mga halaman. Nagbabasa ng libro. Hindi ko na siya tinawagan. Hindi rin siya tumawag. Alam kong kailangan namin pareho ng panahon para maghilom ang mga sugat. Isang hapon, habang nagdidilig ako ng aking mga rosas, may isang sasakyang huminto sa tapat ng aking bahay. Isang pamilyar na sasakyan, bumaba mula rito si Marco, mag-isa. Payat siya, may mga guhit na ng pagod sa kanyang mukha. Ngunit sa kanyang mga mata, may isang bagong liwanag. Isang liwanag ng kapakumbabaan. Nagkatitigan kami, walang nagsalita. Pagkatapos, dahan-dahan siyang lumapit, lumuhod sa aking harapan at niyakap ang aking mga binti. Patawarin niyo po ako, sabi niya habang umiiyak na parang isang bata. Hinaplos ko ang kanyang buhok. Tumayo ka, anak, sabi ko, matagal na kitang pinatawad. Umupo kami sa aming maliit na balkonahe. Ikinuwento niya ang lahat.
Nagbayad sila ng utang sa hotel sa tulong ng pagbebenta ng ilang ari-arian. Ang pangyayaring iyon ang naging dahilan ng paghihiwalay nila ni Isabel. Ang kanyang biyenan ay hindi na siya kinakausap, nawala sa kanya ang lahat, ang karangyaan, ang kayabangan, ang peking buhay. Pero sa pagkawala ng lahat ba, sabi niya, doon ko natagpuan ang sarili ko at doon kita natagpuang muli. Simula noon, naging madalas ang kanyang pagdalaw. Minsan, kasama niya ang aking mga apo. Tinuruan ko silang magtanim, ikinuwento ko sa kanila ang tungkol sa kanilang lola. At nakita ko sa mga mata ni Marco ang pagbabago. Naging isa siyang tunay na ama, isang amang nagtuturo ng tamang aral, hindi sa salita, kundi sa gawa. Ngunit ang buhay ay may hangganan. Ilang buwan matapos ang aming pagkakasundo, naramdaman kong nanghihina na ako. Tinawag ako ng aking katawan. Isang gabi, habang magkatabi kami, sinabi ko sa kanya ang aking huling habilin. Anak, kapag wala na ako, dalhin mo ang aking abo sa dagat. Isaboy mo sa hangin at ituro mo sa iyong mga anak ang leksyon na natutunan natin. Payapa akong pumanaw sa aking pagtulog. Sa aking tabi, iniwan ko ang isang huling sulat. Isang sulat ng pasasalamat. Pasasalamat dahil bago ako umalis, naibalik niya sa akin ang pinakamahalagang bagay, ang aking anak. Tinupad niya ang aking hiling. Dinala niya ang aking abo sa isang simpleng dalampasigan sa Palawan. Habang isinasaboy niya ito kasama ang aking mga apo, narinig ko sa hangin ang kanyang bulong. Salamat ba? Salamat po sa huling leksyon, mahal na mahal ka namin. Ang kwento ko ay nagtapos na doon, sa pagitan ng buhangin at ng dagat. Ngunit alam ko ang aral nito ay mananatili. Isang aral na ipapasa mula sa isang ama patungo sa isang anak at sa mga susunod pang henerasyon. Ang aral ng respeto no pagpapatawad at walang hanggang pagmamahal.